Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at pekeng war on drugs. Yan po ang mensahe ni dating Senadora Laila de Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maabsuelto sa ikatlo at huling drug case na inihain noong nakaraang administrasyon. Sa desisyon po ng Muntinlupa RTC Branch 206, bigo raw ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si de Lima. Kaugnay po niyan ay makausap natin mismo si former Senator Laila de Lima. Magandang tanghali po, Senator. Magandang tanghali sa iyo. Is this Jovi? Opo, attorney. And sa mga nanonood and listeners sa news program nyo. Thank you. Attorney, bago yung iba pang mga katanungan, ay unahin ko na po yung pagkamusta sa inyo sa unang gising at umaga na wala na pong kaso under your name. Siyempre ho, talagang napat po ako. Kasi after 7 years, nakamit ko na talagang full freedom, complete freedom. Kasi kahit nga ho, nakalabas ako noong November of last year, ay provisional liberty lang po yon. So, yung nangyari po kahapon, binigyan na po ako ng talagang tuluyan na paglaya. So, masayang-masaya. Although konting oras lang po yung tulog ko kagabi, marami rin po ako mga iniisip. Marami po ako mga sinasagot na mga tawag, mga sinasagot na mga messages. Pero napakaluwag ho ng pakiramdam ko. I'm so relieved and happy. Attorney, dun sa pinlayback namin na mga pahayag ninyo, right after the decision dun sa RTC, ay medyo siyempre, medyo vague pa yun at saka general, yung tungkol sa inyong damdamin, tungkol dun sa mga, nagbigay sa inyo ng mga problema, ng mga pagkakaso po sa inyong nakaraang administrasyon. Pero meron na bang mga tangible o kaya talagang plano na legal against the former president sa kanya po naging role dun sa mga isinampang kaso sa inyo? Yung legal team ko po talaga has been studying that already. And we were keeping it. Kung talaga yung mga specific cases na pinamit pa. So that's the moment, I hindi ko ano yung mga specific cases na yan. Pero siyempre, nakatuon yan doon sa maling pag-prosecute sa akin, yung false and malicious prosecution na ginawa nila. Kasi alam naman nila yon na wala talaga yung mga basehan. Alam naman nila yon na yung so-called witnesses na yan, hindi naman mga tunay na mga witnesses yan. Kasi mga inimbento nila, yung mga naging istorya nila tungkol sa akin at tungkol sa aking pagkaka-involved sa illegal drug trading sa Pilibid. So it was a clear case of false and malicious prosecution. For example nga, yung panel of prosecutors, ay alam naman nila kasi sinabi yan sa affidavit of recantation nung naging yung key witness nila doon sa isang kaso yung kung saan ako na-acquit last May, May of 2023. Sinabi niya sa affidavit of recantation, sinabi naman daw niya yon sa panel of prosecutors na hindi niyo ko maaasahan na makapagbigay ng full proof na testimony kasi makasinungalingan yan. And yet, bakit nila present pa witnesses? Yan, actually, sa kanila ay sumulat doon sa korte at sinabi na i-recant nila yung kanilang testimonies kasi pinilit lang daw sila, tinakot daw sila, tinakot yung pamilya nila. So, wala talagang basehan. And alam naman natin na pinatahimik lang ako noon dahil nga sa pagkontra ko doon sa mga ginagawang mga patayan, mga EJKs na basta-basta na lang mga pinapatay. Kaya kinontra ko po yun, gusto nila akong patahimikin at para maging example din doon sa mga ibang gusto ring lumaban sa kanila.
So, hindi naman, even if I did achieve justice already and vindication to a certain extent, dun sa pagkakadismiss ng lahat ng mga criminal cases laban sa akin, ay hindi pa rin po yan pwede ituring na full vindication until nga mapanagot kung sino-sino yung mga behind or responsible sa persecution. Dahil grabe po yung ginawa nila. I was wrong. My person, my dignity, my honor, and my liberty were transgressed by these people. Attorney, yung bandang unang parte nung inyong sagot doon sa katanungan ay medyo garbled dahil sa linya ng komunikasyon. Pero tama ba yung intindi ko na yung legal team niyo ay naghahanda na talaga para doon sa mga isasampang kaso laban sa dating Pangulo? Yes, pinag-aaralan na nila yan. And now, with the dismissal of the last case, ay sabi ko, umpisahan na nila na i-prepare talaga yung mga whatever charges sa mga ipafile. But we cannot really disclose yet at the moment kung ano yung mga specific cases. Kasi isa sa mga sabi ko sa kanila is that make sure that i-file natin yung mga cases is that it would stand on solid ground. Yeah. Hindi basta-basta pa-file lang na hindi naman hindi naman substantive or significant yung mga supporting evidence. So dapat pag-aralan ng husto at i-prepare din ng maayos yung mga ipa-file na kaso. Attorney De Lima, aside from the former president, ay marami kami nabasa ng mga reactions after yung decision nga yesterday. Na sinasabi nila, aside from him, parang dapat mas lawakan pa yung yung mga pwedeng habulin dito. Aside from the president, meron daw former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, and maski yung mga nag-fan nung mga maling mga impormasyon sa social media daw nung panahon na yon na nag-fan nung flame doon sa nangyari sa inyo. Kasama po yan sa pinag-aaralan ng aking legal team. Siyempre hindi naman si former President Duterte lang ang kakasuhan. Yung mga tumulong sa kanya, yung mga inutusan niya, yung mga lumapit at kumausap doon sa mga witnesses, yung mga pumilit sa kanila, nag-earn sa kanila. So, aalamin nyo na kung mga sino-sino yun. May mga idea na po kami kung sino-sino sila. So, kailangan lang namin ng mga karampatang talagang strong evidence na tuturo sa kanila. But we have an idea. We know who they are. There are some names already. And in due time, we will be filing those cases. Okay, we'll wait for that update, Attorney De Lima. Pero kanina sa umpisa, tinanong ko po kayo tungkol dun sa inyong pakiramdam, the morning after. Pero syempre, tayo mag-move forward na, Meron na po ba kayong ibang mga plano, lalo po sa inyong karera sa politika after this vindication? Wala pa ho akong plano sa politika. Wala pa akong plano kung tatakbo man ako for next year o kung ano man. Pero tutulong po ako syempre sa Liberal Party because I'm part of the Liberal Party. I happen to be the spokesperson of the party now. So yung binubuo na opposition slate ay syempre alam natin yan. We are working on it together with the party leadership. So doon po ako tumutulong. At syempre yung sa pananagot pa rin ng yung mga responsable nga dyan sa madugong yung mga pagpatay, paslang sa libo-libo, dun sa madugong war on drugs. Na katulad ng marami, inaabangan ko rin po yung magiging next action ng ICC na inaasahan nga po natin na papalabas ng warrant of arrest. Siyempre, inaabangan din mo natin yan. Yun po ang isa sa mga foremost advocacies ko or advocacies na kaya nga ako pinag-initan nung dating administrasyon. Okay, medyo naputol po, Senator Laila, pero magiging advocacy ninyo, parte ng advocacy ninyo, yung pagtulong doon sa mga naging biktima ng war on drugs. Opo. Talaga naman pong yun ang aking direksyon noon.
bago nila ako kinulong. Kaya nga ako kinulong para mahinto yung pagtrabaho ko dyan sa pagkakamit ng hustisya para sa kanila. So ngayon nakalaya na po ako, may oras na po ako ngayon, may lakas na po ako ngayon na lalo makatulong sa kanila. Attorney, sabi niyo kanina kayo itutulong din sa Liberal Party at so we'll be expecting a lot of developments from that political party. Lalo na sa panahon na meron na po nakiklaim na sila yung oposisyon sa ngayon. Ano po reaksyon niyo doon? Well, sinabi ko na namin di basta-basta dahil lumabas ka na o pinalabas ka na, o lumabas ka na sa kusina, ay automatic na magiging opposition ka na kaagad. Kailangan meron kang ipakita na maayos na track record, kailangan meron kang ipakita na yung tamang prinsipyo, yung mga values, yung ideology, hindi naman ho natin yan nakita sa kanila. Kaya lang naman sila opposition na daw ngayon dahil nga hindi na sila magkasundo. Pero hindi po yan ang naka-role ng ideal na opposition. Ang opposition po may itindigan na prinsipyo, na vision, ng agenda na talagang para sa taong bayan at hindi para sa self-interest ng mga politiko. Okay, with that, maraming salamat, former Senator Laila De Lima. Thank you po.